Beloved co-preacher, Lord Brother Ellie Villesa. Purihin po ating mahal na Panginoon. Tayo po mga kapatid ay manalangin po sa ating dakilang Diyos. Ating po itaas ang ating mga kamay. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat mahal na Panginoon Jesus sa dakilang paglayo at pagkakataon na muli mong ibinigay po sa amin sa araw pong ito. Kami po ay muling nagkita-kita sa lugar pong ito at muli naming napag-uusapan at napapakinggan ang iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa aming pinagpalang banal na gawain, sa mga naunang bahagi na iyong pinagpala at iningisan hanggang sa sinundan ng bahagi pong ito, mahal na Panginoon. At muli sa pagkakataong ito, kami po ay lumalapit po sa trono ng biyaya sa kalangitan. At desire po naming lahat na kami po ay muli mo pong samahan, mahal na Panginoon, sapagkat kami darako po sa napakalagang bahagi at parte po ng aming banal na gawain. Walang iba, kundi po kami ngayon ay muling nakikinig at mag-aaral po ng mga salita o Diyos. At sa ibang lingkod sa tanakin, wala po akong magagawa. Ang karunungan sa iyo po nang gagaling, ikaw po muli ang maglagay ng bawat salita. At lalabas sa aking labi ay ito po ay maging pagpapala sa lahat po na magiging tagapakinig. At patuloy mo akong ilagay po lamang sa iyong likuran. Ikaw po lamang lagi ang makita, ang mapurit, maluwalhati. At sa lahat ng tagapakinig, mahal na Panginoon, ibigay mo po sa aming lahat, o Diyos, ang kagalakan. Sabi ka na makinig ng mainam at ang aming mapakinggan ay patuloy pong tumimo sa aming puso't isipan upang patuloy naming maulawaan ang pagpapahalaga sa pagsunod o pagtalima sa iyong dakilat banal pong kalooban, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon, sa unod na langin at pagluhod ng iyong propeta, ng aming dearly beloved honorable pastor. Sa oras pong ito ay aming pong inaangkin ang tagumpay ng aming pag-aaral at aming pong sinasuway ang lahat po ng uri ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, demons of destruction and the living doubts and hindrances. It was heard kasalt in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mapagpalang Diyos. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating napakabait at buhay po na Diyos. Purihin po ating mahal na Panginoon at uli po, we give the highest praise, glory, and honor and thanksgiving to the one true God, to our great God and Savior, other is Jesus. And we give the double honor and respect to our dear beloved parents in the Lord, to our beloved honorable pastor, Evangelist Willie Shada Almeida, and to our beloved assistant pastor, Linus Almeida. At patuloy po nating inaalaala ang kanilang mga pagtuturo at pag-aaral na ito po magpakagayon until now, mga minamahal ay napapakinabangan po natin yung kanilang mga pagtuturo po sa atin, mga minamahal. At darin po ay nagbibigay ng pag-alang sa lahat po ng beloved children ng ating mahal na pastor, to all Almeida family. At ako din po nagpapaabot ng pagbati ng isa pong mapagpalang hapon na po sa lahat po ng aking mga kamanggagawa sa lugar pong ito, sa ating mga beloved preachers na nandito po ngayon. Amen. At sa lahat po ng ginagamit sa ubusan ng mahal na Panginoon. At isa pong mapagpalang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa mahal na Panginoon sa lugar pong ito ng Salog Outstation. Amen. Sa mga baguhan na datihan. At kung meron po tayong mga beloved visitor, isa pong mapagpalang hapon po sa inyo. At welcome po kayo sa gawain ng ating napakabait at buhay po ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang hapon sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, mga kapatid. At tayo po mga minamahal ay darako na po sa ating pag-aaral. At muli po nating ilabas ang ating mga Biblia. Then tayo po ay muling makikibukas po sa mga talata po na ating tatalakayin sa oras po ito, mga minamahal. At tayo po ay makinig po ng mainam at isulat po natin yung bawat talata po na ating tatalakayin sa hapon pong ito. Makapag-amen po tayo? Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At last Friday, mga minamahal, sino po mga nandito nung last Friday? Mga nandito po, magsabi ng amen. So halos lahat naman po nandito. Kung meron man pong wala, baka ilan lang. Ano? So, naalala nyo ba yung tinalakay natin nung Friday? Baka nakatulog kayo ng Sabado, nakalimutan natin. Naalala nyo po ba, mga minamahal? Parang kakaunti lang nakaalala, wala nang 1/4. Mahalaga po mga kapatid kasi tayo nag-aaral. Hindi lang natin pinapakinggan. Tama po ba? So dapat i-absorb natin sa ating isip.
No? Mag-aralan natin sa atin. Kaya nga, every time na may ako po ito matayo sa unahan, lagi ko po sinasabi, huwag lang tayo makinig, kundi basahin natin at isulat natin. Amen? Alaalala ko po nung ang aking kabataan, no? Ako po yung nag-aaral pa. No? Tamad na tamad ako makinig sa guro ko. No? Lalo pag hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi sa akin. No? Tamad na tamad ako. Talagang minsan talagang hindi ko din sinusulat yung mga. Kaya pagdating na magsusulit, lugi din po ako. Amen? Wala akong maisagot sa test paper dahil hindi ko talaga pinapakinggan o hindi ko inuunawa yung sinasabi niya. Makapag-amen po ba tayo? At alam ko pong alam na alam nating lahat yon. Meron din po sa ating paglingkod sa Diyos. So kailangan po na tayo po yung nakikinig ay talaga nating namnamin po natin upang tayo po ay lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. No, siguro balikan ko lang po yung isang talata na ating tinalakay nung Friday. Papuntahan po natin yung John chapter 15, verse 16. No? Kindly po sa ating beloved Bible reader. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15, ang bersikulo ay 16, ganito po ang pagkasabi. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga, at huwag manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo parang na doble yung pagkabasa o nagdadagdagan ng letra, hindi po huwag, upang. Tama po ba? Amen. Baka misinterpret natin mga minamahal, parang iba yata yun. So, normal naman po yan. Minsan, kahit ako din nagkakamali minsan. So, hindi po huwag, kundi upang manatili ang inyong bunga. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ako po yung natutuwa, mga minamahal, dahil nung last na pumunta po ako dito bago ko ma-assign ng Samar, ay hindi pa po ganito yung utsura ng ginagawa pong chapel dito. Pero ngayon po ay pinagpala na po ng mahal na Panginoon. No? Talaga naman pong totoo po yung sabi ng Bible. No? Yung bunga natin ay nananatili at lalo pang nagbubunga. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. No? Sabi po ng Biblia, muli po ang nagsasalita po dito, ang nangungusap po sa ating talatang binasa ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Nang siya po ay nangangaral sa mga apostol, mga kapatid, sabi po niya in John chapter 15 verse 16, "You have not chosen me, but I chosen you and ordained you that you should go bring forth fruit, that your fruit should remain, and whatsoever you shall ask of my Father in my name, He may give it you." So sabi ng mahal na Panginoon, hindi ninyo ako hinirang at kayo ay hinirang ko. Sabi ng mahal na Panginoon, kaakin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay sa inyo. Makapag-amen po ba tayo? Amen. So, muli nating tandaan yung talatang ito. Gaya po nung sinabi ko nung last Friday, yung unang binasa nating talata, tandaan natin. Amen? So, ngayon, yung talatang tungulin na unang binasa natin ngayon, hindi yung ginamit natin. No? Tandaan po natin yung talatang ito. No? Alam niyo po, sa binabasa ko po ito, pag may time ako po yung nag-iisa, pag binabalikan ko po yung talatang, ako po yung nagagalak, mga minamahal. No, grabe yung kagalakan ko. Dahil sa totoo lang, para sa akin din to kasi nung araw, ako po ay taga-usig na hindi naman na harap-harapang inuusig ko yung mother ko. Pero pag nakatalikod po sila, marami akong sinasabi sa gawain pong ito. Amen? Pag dumadalo sila sa gawain, nandun ako sa dako ng Amoranto, mga minamahal. Nandun sila sa Amoranto, nandun naman ako sa Glory. Yung parang department store doon. May arcade doon, nandun ako sa arcade. Nandun ako nagagawain, mga minamahal. So wala akong ano dito sa gawain, mga minamahal. Hanggang napatira po kami ng Laguna, sa dako ng Santa Rosa. So naging tambay po ako doon. Naging laman po ako ng lansangan, mga minamahal, dahil napabarkada po ako. So wala akong panahon sa gawain, pero sabi nga ng binasa natin, "You have not chosen me, but I chosen you." No, ayaw natin sa mahal na Panginoon, pero hindi ko lang masasabing isang prayer, kundi isang dakilang pribileyo na piliin ka ng Diyos.
Kaya dapat nating panghalagahan kung nandito, kaya tayo nandito ngayon. Amen? At lagi ko pong sinasabi mga kapatid, hindi nagbiro ang Diyos, kaya ka nakaupo dyan, kaya ako nakatayo dito, kaya tayo nagkita-kita. Ito po lahat ay plano ng mahal na Panginoon para sa atin. Amen? Purihin po ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, may tatalakayin tayo ngayon. So, pero isang tao sa Biblia na grabe yung kanyang pagsisisi. Grabe yung kanyang pag-iyak. Dahil sa hindi niya pagpapahalaga, dahil sa hindi niya pagpapahalaga na yung meron siya, hindi niya inisip na napaka-importante nun. At yung meron sa niyon, maraming pwedeng siyang mapuntahan, maraming pwedeng siyang makuha, marami siyang pwedeng maging pakinabang. Pero sa isang iglap lang, sa isang simpleng bagay lang, lahat na meron na mangyayari sa kanya in future, lahat po ito ay nawala. Makapag-amen po ba tayo? Kaya look mga kapatid, ulitin ko po, sabi ng ating binasa, you have not chosen me, but I chosen you. So ang mahal na Panginoon, mayroong napakagandang plano po sa atin. Naniniwala po ba kayo? Amen? Ang mahal na Panginoon ay merong, hindi ko po sabing simpleng, is a great plan ng mahal na Panginoon sa atin. Kasi ang pinaka-ending talaga, ang gusto ng mahal na Panginoon, tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Pero dito pa lang sa lupa, mga minamahal, ay sabi ng mahal na Panginoon na hindi naman niya sinabi na pag naglingkod ka sa akin, pag nakilala mo ako, bahala ka na sa buhay mo. Wala pong sinabi ang Diyos. Wala kang mababasang talata sa Biblia ang ganun. Kundi yung sabi ng Biblia, I will never leave thee nor forsake thee. Amen? And sabi ng mahal na Panginoon in Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first in my kingdom. But seek ye first, mga sabi ng mahal na Panginoon, all these things shall be added unto you. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, dito pa lang sa lupa, mga minamahal, meron na tayong papakinabangin pagpapahala. Pag binigyan natin ng pagpapahalaga, yung pribileyo na nandito tayo ngayon. Makapag-amen po ba tayo? So, napakinggan naman natin yung patuto. Hindi lang, alam niyo po yung kwento ko, hindi to kwento-kwento lang kasi napakinggan naman natin yung mga patuto. Mga kapatiran natin dati nung araw, walang-wala, no? Walang sariling tahanan, no? Nagbibilang na ng tahanan. Dating, walang maayos sa trabaho, ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon, no? Dating talagang kung titingnan mo yung buhay nila, wala. Pero yung pangako ng Diyos, dahil sila po yung nanatili, mga minaman, nag-manifest sa kanilang buhay. Makapag-amen po ba tayo? At sa ating buhay din, nung araw, may karamdaman, may mga problema po tayo. But look, nung tumalima tayo, nagpahalaga tayo, isa tayo sa pinagpala, pinagaling at binago ng mabait na Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yung dakilang pribileyo na meron tayo ngayon, huwag nating ipagpalit. Nakapag-amen po ba tayo? Sa ating tatalakayan ngayon, meron isang karakter survival, mga minamahal. Sa isang maliit lang na bagay, no? Sa isang maliit lang na bagay, ay ipinagpalit niya yung napakagandang future na meron sana para talaga sa Kanya. Amen? Kumbaga sabihin ko po sa inyo is 95% na. 100% na nga. Nasa Kanya dahil talaga siya yung pinakapanganay, no? Siya yung panganay. Sa Kanya talaga lahat dapat napupunta yon. Pero dahil sa isang pagkakamali lang, sa isang bagay na ipinagpalit niya, lahat po ng bagay na nawala. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So lahat po ba tayo dito ay mayroong mga pangangailangan? Amen. Lahat naman tayo ay mayroong need sa ating pribadong buhay. Lahat tayo ay mayroong kailangan natin ng financial na bagay. So normally, ito po ay common na. Everyday need natin ng financial. No? At meron tayong mga gusto sa buhay. Need nating magkaroon ng isang magandang hanap buhay o stable na buhay in future, mga minamahal. Sa mundong ito, nag-aaral tayo, ang ilan naghahanap buhay, no? May mga pangarap tayo sa buhay. Hindi naman po masama yun. Amen? Hindi naman po pinagbawal ang Biblia at hindi din ipinangaral sa atin ng ating magulang sa mahal na huwag natin gawin yun. Kundi needs din talaga natin yun. Dahil tayo po nabubuhay pa sa mundong ito. Makapag-amen po ba tayo? Kailangan nating kumain, kailangan nating matulog, kailangan nating maghanap buhay, no? Kailangan nating mag-aral, para meron tayong marating sa... At ito po yung naging instrumento rin ng Diyos upang tayo pagpalain niya. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. So ngayon mga kapatid, kaya po nung sinabi ko, lahat tayo mayroong pangangailangan. Pero yung ating mga pangangailangan yun sa mundong ito, yung ating pangangailangan habang tayo nabubuhay,
ay yun po ay pansamantala po lamang. Tama po ba? Kung relate po kayo sa tinalakay natin ng Friday, sabi ng ating tinalakay, lahat daw po ng bagay sa mundong ito ay mawawala. Hindi na natili. Amen? Okay, may sasakyan ka, may bahay ka, ano pa ba? Meron ka magandang profesyon, lahat meron ka. Yun po ay mawawala din. Amen? So lahat po ay mawawalan sa isa. Pero meron isang bagay na talagang nakalaan para sa atin. O, lagi nating binabanggit, sino mga aral, walang iba kundi ang langit at buhay na walang hanggan. So, sa madaling salita, mga minamahal, yung kailangan natin ngayon ay dito lamang yon. Amen? Pero meron talaga tayong pinakakailangan. At wag nating ipagpapalit yung kailangan natin ngayon sa totoo nating kailangan. Tama po ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. So puntahan natin mga kapatid, yung karakter na ito, yung sinasabi ko po sa inyo. Punta tayo balikan natin yung unang aklat sa Biblia. From the book of Genesis, chapter 25, verse 29 up to 34. Dito po sa aklat ng Genesis chapter 25, verse 29 to 34. Amen. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya'y nang lalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipanamamanhik ko sa iyo na pakainin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito ako'y mamamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya ang kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lintehas, at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Konting trivia lang, si Esau po at si Jacob, sila po ay anak ni Isaac. Amen? Si Isaac naman, siya po yung anak ni Amang Abraham. Para alam to po natin, sino po yung karakter na dalawang binasa kanina? So si Esau at si Isaac, sila po ay magkapatid. At si Esau po, siya po yung pinakapanganay. Sa lumang tipan, pag ikaw po ay panganay, lahat ng pribileyo ay nasa iyo. Amen? Pangangasiwa sa buong kayamanan ng yung mga magulang na iiwan, sa iyo lahat mapupunta yon. Ikaw yung pinakapangulo, sa madaling salita, sa papalit sa iyong ama sa buong sambahayan. Sa lahat ng ari-arian, ikaw ang may kakayahan at pwedeng magdikta. Nakapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. So ito po yung isang napalaking pribileyo, sa isang panganay. Pero nabasa natin, naintindihan niyo ba yung pagkabasa, mga kapatid? So napakinggan natin yung pagkabasa. Sabi ng pagkabasa, si Jacob at si Esau, siya po'y galing sa pangangaso at wala siyang nahuli. At ang sa kanyang pagbalik, siya po'y gutom na gutom. Gutom na gutom siya. Nakakaramdam siya ng grabing gutom at pagod. Kaya kinausap niya si Esau, sabi niya, ipagluto mo ako ng pagkaing mapula at para makakain ako. Sabi ni Esau, bago kita ipagluto, ibigay mo sa akin muna ang iyong pagkapanganay. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam niyo, mga bago ko ipagpatuloy ito, meron tayong kapatiran. Madalas ko po ito na ikukwento. Ako po mismo, dalawang mata ko nakita ko kung paano po sa binuhay ng mahal na Panginoon. Sa dako ng Planeta Astrodome, mga minamahal. Mismo po ko, dalawang mata, kitang-kita ko at I think mga 30 minutes po siyang patay. Pero sabagat biyaya po ng Diyos, nung oras po nalaman ng ating dear beloved pastor, nagpadala po siya ng mga beloved prayer warriors sa nasa taas po yun eh. So ipinag-pray po siya. Nandun po ako mismo, nakatapat ako doon. At after po siyang ipag-pray, siya po ay binuhay ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At sa kanyang testimony, sabi niya, nung siya po ay namatay, nakarating po siya sa langit. At sabi na mahal na Panginoon, anak, hindi mo pa oras, bumalik ka. At sabihin mo sa iyong pastor, nalulugod ako sa ginagawa nila at ang inyong ginagawa ay nakakarating dito sa langit. No?
So mga kapatid, isang dakilang pribilehiyo po yun para sa kanya kasi hindi lang niya napakinggan yung istorya kundi ng langit, kundi siya po mismo nakarating siya sa langit sa piling ng mahal na Panginoon. No, nung siya po ay habang siya naglilingkod sa mahal na Panginoon, dumating po yung time, no? Sabi ko nga po sa inyo, yung ating binasang kwento, ito po yung nag-re-reflect na wag nating ipagpalit yung ating totoong kailangan sa kailangan lang natin ngayon. Amen? Dahil nakakaramdam tayo ng grabing kahirapan, nakakaramdam tayo ng grabing pag-uusig, no? Minsan natitisod tayo pag nakikita ko yung lalo yung may nunal na yan na nasa harapan. Gigil ako, ayoko nang dumalo dito. Tama po ba? Makapag-amen po ba tayo? No, yun yung mga bagay, mga minamahal na parang kailangan lang natin ngayon kasi kailangan natin ng mag-aral. Hindi, sabi ko nga po, hindi po masama yun. Wala naman po masama dun eh. Kailangan ko asikusuhin yung negosyo ko. No? Hindi po masama yun. Pero wag natin kalilimutan, lahat ng bagay nyo, dito lamang sa lupa. Makapag-amen po tayo? Palapakan po muna natin ang mahal na Panginoon. No, look mga kapatid, yung kapatiran na yon, grabe yung pagpapala sa kanya kasi binuhay siya ng mahal na Panginoon. Muli siyang binigyan ng pagkakataon. Pero ang masangkit nun mga minamahal, dumating yung time dahil sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon, talagang hindi po talaga biro, dumaras po talaga siya ng grabing hirap. Daming kahirapan yung kanyang pinagdaanan. Pero look mga kapatid, no, lagi naman natin napapakinggan. Sabi ng Bible, behind that there is a blessing. No, minsan tinetest tayo na mahal na Panginoon. Mahabang pagsubok yung ating pinagdadaanan. Pero, look mga kapatid, pag binigyan ng Diyos ang pagpapala, makakalimutan mo yung pagsubok na pinagdaanan mo. Amen? Dahil sabi ng mahal na Panginoon, wala mo sinabi ng mahal, count the trials one by one. Kundi sabi ng mahal, count the blessing one by one. O, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang masakit ng mga minamahal, kasi gumamit ng grabing kahirapan, nakalimutan niya yung napuntahan niya. Nakita niya na yung langit eh. Ipinagpalit niya yung totoong kailangan niya sa kailangan niya rito sa lupa. Meron isang lumapit sa kanyang isang gawain. Sabi sa kanya, pag dito ka sa amin, kasi kabagan lang po yung kapatiran natin na dating kapatiran natin na yun. Talagang patungkol sa Bible, mga minamahal, kahit wala po hindi siya nakapag-aaral ng Bible school, talaga naman pong pag tinanong mo siya, talagang may sagot siya sa Biblia. Magaling kung di naman kasi, kumbaga, glory to God po siya. Talagang madali siya makasaulo ng talata at madali siya makipag-usap. Pero mga minamahal, dumating yung time na meron lumapit sa kanya at sabi sa kanya, pag dito ka sa amin, pag-aaralin namin ang anak mo, libre ang bahay mo, bigyan ka pa namin ng pangnegosyo. Hanggang sa isang araw, iniwan niya po yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayo? Nakalimutan niya po, mga kapatid, na yung mga bagay na in-offer sa kanya, katulad lang din kay Esau. Amen? Na nakakalimutan natin. Maging tayo ngayon, mag-aware po tayo, mga kapatid. Hindi lang po ito, hindi ko kinukwento, kundi para sa atin pong lahat itong nandito ngayon. So, in-aware tayo ng mahal na Panginoon. Minsan nakakalimutan natin, mga kapatid. Yung in-offer sa atin ng mundo, yung in-offer ng needs natin ngayon, no? Dito lamang yun sa lupa. Amen? At nakakalimutan natin, sabi ng mahal na Panginoon, you have not chosen me, but I. Sabi ko nga po sa inyo, marami pwedeng tawagin ng Diyos eh. Pwede na lang yung nasa may kapitbahay, daming bahay dyan. Oh. Di ba? Pwede yan ang tawagin eh. Hindi na, paggising sa umaga, pagdating ng gawain, bihis lang, nandito na. Pero tayo malayo pa, pero sabi sa atin, kailangan natin mag-effort. Dumano tayo ng maaga. O, di ba? O. Pero bakit ayaw yung pinili ang Diyos? O, ang ilan sa atin, nung araw, nakaupo dun sa upuan. Pag hindi tinulak, hindi gagalaw. Di ba? Nung araw, nakahiga lang tayo, bedridden, mga minamahal. Pag hindi pinakain, patay. Oh, ganun yung kalagayan natin nung araw. Pero hindi mo kaya mo pumalakpak noon sa mahal, hindi mo kaya umawit eh. Pero pinili ka ng Diyos. Pinagaling ka, binago ang buhay mo. Oh, ngayon nagagamit mo na kayo para palakpakan ng mahal ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang demonyo, grabe mag-offer. Tama po ba? Grabe mag-offer ng devil. In Matthew chapter 4, mga kapatid, ang demonyo pag nag-offer, hindi simple, kundi talagang mamumulagat yung mata mo. O nasabi ng diablo sa mahal ng Panginoon, nakikita mo ang lahat ng iyang karangyaan na yan.
Lumuhod ka lang sa akin, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Tama po ba? Minsan yung teacher natin, o pagka hindi ka pagka pumasok ka, pagka sinunod mo sa akin, bibigyan kita ng mataas na grades. Oh, grabe, grades pinag-usapan. Siyempre, gusto kong magkaroon mataas na grades. O pagka hindi ka pagka hindi ka pumasok ka ngayong araw na to sa trabaho, dodoblehin ko yung sweldo mo. O triplehin ko pa. O, mga mahal natin sa buhay, natagausig natin, sasabihin sa atin, pag iniwan mo yung paglikod sa Diyos, bibigyan ka namin ng bahay, bibigyan ka namin ng mga, nalala ko si Brother taga Batangas, limutan ko na. Basta yung taga Batangas na preacher na rin po ngayon. Manalo, ang apelido. Brother Chito. Oh, Brother Chito Manalo. So sabi sa kanya, sabi ng kanyang mga mahal sa buhay, Chito, huwag ka na dumalo dyan. Iniwan mo yung pagiging politician natin. Iniwan mo yung magandang ng pamilya natin. Huwag ka nang dumalo dyan. Pag-aaralin namin yung anak mo. O yung kapatid niya na may asawang Chinese, yun ang nagsabi sa kanya. Pag-aaralin namin ang anak mo. Bigyan ka namin ng hanap buhay. Magiging maganda ulit ang buhay mo. Pero mga kapatid, si Brother Chito, kahabagan lang. Hindi niya pinagpalit yung kailangan niya sa lupa. No, ang ginawa niya, mga minamahal, sabi niya, nagpa-count siya sa beloved preacher, sabi niya, kuya, ganito, ganyan, sabi niya, Brother Chito, pag hinubad mo ang pagiging Kristiyano mo, hindi mo mapatutunayan sa kanila na totoong Diyos sa pinaglilingkuran mo. So, ang ginawa ni Brother Chito, nagpatuloy siya sa paglilingkod. Isang araw, mga kapatid, nagtrabaho sa Maynila. Pasok sa Maynila, mga minamahal, Batangas to Manila, napakalayo pa rin po nun. Pagdating sa trabaho, mga minamahal, nagtataka yung boss niya. Bakit? 4 na araw lang siyang pumapasok. Lunes, Martes, pagdating ng Miyerkules, di siya papasok, uuwi siya ng Batangas. Huwebes, papasok siya. Friday, papasok siya. Sabado, hindi na siya papasok. Kasi sasama siya sa hayo. Sa Bible study. Linggo, may trabaho. Ay, may samba tayo. Nagtataka yung boss na sabi niya, Chito, ano nangyari sa'yo? 4 na araw na yung pasok mo. Mayroon ka ba bang... Sapat ba yung sinasabi niya, boss, sa totoo lang po kulang? Halos pamasahe lang napupunta, boss. Isang araw yung boss nila, yung kumpanya niya, nagkaroon ng problema. Si Brother Chito ang ginamit para muling lumakas yung sell ng kumpanya nila. O sa tuwa ng boss niya, mga men, isang araw pinatawag sa nila ng boss niya, Chito, halika rito. Ilista mo sa akin lahat ng kailangan mo. Lahat ng panggatas ng anak mo, pamasahe ng anak, pamasahe mo. Kailangan yun. Ilista ni Brother Chito, mga minamahal, yung listahan. Nilagay niya sa papel yung lahat ng kailang kailangan. Binigay niya, mga minamahal, sa boss niya. Pagbigay niya sa boss, sabi ng boss niya, yung bagay na yan, hihingin mo sa accountant department tuwing araw ng sweldo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bukod sa sahod niya, mga minamahal, yung listahan pa ng needs nila, sa buong isang linggo, ibinibigay pa sa kanya. Oh, naniniwala po ba kayo? Grabe yung pag-uusap. Kung mapapakinggan nyo, isearch po sa internet, sa YouTube, mapakinggan nyo yung patutuo ni Brother Chito Manalo. Grabe yung trials na pinagdaanan niya. Sabi ng eskwelahan sa kanya, Chito, anak ka ng anak, wala ka na may pag-aral. Grabe yung sakit nun. Oh. Pero mga minamahal, nung pinagpala na sa mahal ng Panginoon, sabi ng teacher, Chito, mag-anak ka pa kasi wala kami may panlaban. Oh. Grabe mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ama niya, Chito, ano bang ginagamit niyo pag kayo nagbabible study? Nag-ano lang po kami, nagsiservice lang, namamaservice na naglalakad lang. Hinagis sa kayo, Chito, dali mo na isang sasakyan, sa'yo na yan. Oh. Grabe, mga minamahal, no? Kaya, tandaan po natin mga kapatid, huwag nating ipagpapalit ang kailangan natin ngayon sa totoo nating kailangan. Muli po, sabi ng ating binasa, you have not chosen me, but I chose. Sino ba tayo para pangakuan ng Diyos ng totoo nating kailangan? Amen? Isipin mo kami naman, kung ikaw nga po magkakaroon ng pagkakataon, maging manirahan sa Amerika, sasayang mo opportunity? Amen? At pagdating doon sa Amerika, ikaw ay magiging mayaman. Sasayang yung opportunity. Lahat na yata nasasabihin sa immigration, gagawin mo. Tama ba? Amen? Pero mga minamahal, ang nagsasabi sa atin ngayon, may langit at buhay na walang ganda naghihintay sa'yo. Walang iba kundi ang mahal na Panginoon. At pagdating sa langit, mga lalakad ka sa lakad ng ginto, mga minamahal, yung mga mamahaling bato na hindi mo nakikita, makikita mo po, at doon dadaanan mo lang. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano pong nangyari kay Esau, mga minamahal? Dahil sa sobrang niyang gutom, mga kapatid, dahil sa sobrang niyang kapaguran, dahil galing po siya sa pangangasok, wala siyang nahuli, mga minamahal, nakaramdam siya ng gutom. Kaya sabi niya,
Jacob, ipagluto mo ako ng pagkain sa paggutom na ako. Pero sabi ni Jacob, sige ganito, ipagluluto kita, pero ipagbili mo sa akin yung panganay mo, yung pagkapanganay mo. Sabi ni Isa, ano sabi ni Esau? Wala namang kwenta yung pagkapanganay ko. Kaysa mamatay ako sa gutom. Sige, sa'yo na yung pagkapanganay ko. Niwala, sabi sa 34, niwalang kabuluhan ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Makapag-amin po ba tayo? So pag pinagpalit pala natin mga minamahal, yung totoong kailangan natin, sa kailangan lang natin yun sa ating profesyon, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa lahat ng meron tayo yun, sa mga pagsubok na meron tayo ngayon, ay mga kapatid, niwalang kabuluhan natin ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. Niwala natin ng kabuluhan ang espesyal na pagkatawag sa atin ng mahal na Panginoon. Makapag-amin po ba tayo? Kaya nung dumating na yung oras ng pagbabasbas mga minamahal, grabe yung pag-iyak ni Esau. Iyak siya ng iyak mga minamahal dahil yung pagkapanganay, sabi niya sa babasahin natin kwento, sabi niya, kinuha, ninakaw. Kung ako nagkakamali, basahin natin para mas maganda. Genesis chapter 27, verse 36. Dito po sa aklat ng Genesis, ang kapitulo ay 27, ang bersikulo ay 36. At kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa. Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay at narito ngayon kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, hindi mo ba ako pinaglaan ng basbas? Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Umiiyak si Esau kay Isaac. Grabe yung iyak niya. Bakit? Ang laki na nawala sa kanya. Makapag-ibig po ba tayo? Malaking bagay yung nawala sa kanya, imbis na siya yung pinakamagiging pangulo sa sambayan nila, siya po yung naging, kung mababasa niyo pa sa baba, siya yung magiging alipin na lamang. At ang sabi sa ating binasa, kinuha ni Jacob yung aking pagkapanganay, hindi naman niya kinuha Ibinenta niya. Makapag-ibig po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ipinagpalit niya yung kanyang pagkapanganay. Kaya noong oras na yan, iyak siya ng iyak si sinsisisi. Alam niyo mga minamahal, kung i-apply natin sa ating kaligtasan ngayon, darating ang araw, iiyak din tayo. Kung hindi natin pangahalagahan. Makapag-amen po ba tayo? Isang araw, grabe din yung pagsisisi natin. Pero hindi na, iba ang mapapakinggan natin. In Matthew chapter 7, verse 22 to 23. Pakibasa po. Dito po sa aklat ni Mateo, kapitulo 7, versikulo 22 hanggang 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So yung mangyayari pala mga minamahal sa ating panahon ay nakasulat na sa Biblia. Amen? Ipinapauna na sa atin upang ma-aware po tayo mga kapatid, naku baka mangyari sa akin ito. Sabi ng Bible mga kapatid, iiyak din ng ilan sa atin. Yung hindi nagpahalaga. Amen? Yung mga hindi nagpahalaga sa pagkatawag sa kanila ng Diyos, pinagpalit nila mga minamahal yung kailangan nila ngayon, yung totoong nilang kailangan sa kailangan nila ngayon. Sabi ng Biblia, sasabihin ng mga Kristiyano ito nung araw, mahal na Panginoon, di ba nagpalayas kami ng demonyo? Nagpagaling kami sa pangalan mo? Nagpalayas kami ng mga demonyo? Anong sabi ng Diyos sa kanila? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Masakit pong pakinggan, pero totoo po yun. Makapag-amen po tayo? Ulitin ko po mga kapatid, balikan natin yung talata kanina. You have not chosen me, but I chosen you. At yung binabasa ko po ito, kinikilabutan ako Kasi, hindi naman talaga natin pinili ang Diyos. At ang pinaka-term na ginamit naman, chosen. Amen? Ibig sabihin, napakaraming pwedeng piliin. Ikaw pa yung tumatanggi, ikaw pa yung nag-uusik, ikaw pa yung pinili ng Diyos. Baka pag-amen po ba tayo? Ikaw pa yung talagang totoong titignan mo yung sarili mo. Wala ka nang pakinabang. Sabi nga, isang bulatel na lang ang pipir, mapatay na.
Pero ikaw pa rin yung pinili ng mahal na Panginoon. Grabe. At ang maganda po nun, may privilege, sabi ng Biblia, dahil pinili ka ng Diyos, inihalal ka pa niya, so binigyan ka pa niya ng obligasyon. No, inihalal pa tayo ng mahal na Panginoon. At sabi niya, habang naglilingkod ka sa Kanya, pag tumawag ka sa Kanya, sa Kanyang pangalan, ay ipagkakaloob niya. So, why we should worry? Sabi nga ng awit, why we should worry? Bakit tayo mangangamba? Eh, ang nangangako dito, walang iba. Hindi naman si Brother Mikoy eh. Hindi naman ang mahal na pastor. Hindi rin si Brother Eli. Kundi ang nangangako po dito, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Look mga minila, ulitin ko po, tuso po ang diablo. Lahat ng bagay kaya niyang i-offer sa'yo. But look mga minamahal, tayo po ay chosen ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag natin ipagpalit yung kailangan natin ngayon. Sa totoong kailangan natin, walang iba kundi ang langit at buhay na walang hanggan. Last verse mga minamahal, Apocalypse 3:11. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo ay 3, ang versikulo ay 11, ganito ang pagkasabi. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ang sino man ang iyong putong. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huling aklat ng Biblia, mga kapatid, nangusap ang mahal na pamamagitan ng anghel kay John the Beloved para i-message po sa ating ngayon. So para sabihin sa ating ngayon, sabi ng Biblia, sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ninuman. Panghawakan daw po natin ng matibay ang nasa atin ngayon. Yung isang dakilang pribileyo na nandito ka. Yung isang dakilang pribileyo na pinili ka ng Diyos. Panghawakan mo daw ito ng matibay. Bakit? Kasi ang mahal na nagmamadali ng pumarito. No? Nagmamadali na ang mahal na Panginoon. Upang yung nasa iyo daw ngayon ay huwag makuha ng sino man ang iyong putong. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo po tumayo, mga kapatid, awitan po natin ang mahal. Awitin po natin yung inaawit po ng solemn ng Beloved Youth Choir. F-sharp po tayo. Para di mo na kaya at kay dami ng iyong problema, sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nagkatayo ka pa? Lang ang Diyos kaibigan, kasama mo siya. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Para bang di mo na kaya, uli ka man lang, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Para bang sumusuko na, pagod ka na. Hallelujah, hallelujah. Buksan mo ang iyong mata, hindi ba't nagkatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo at maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay. Hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat pala po sa araw na ito. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag mong mawala ng pag-asa, darating din ang umaga. O kasama mo siya. Uli ka ba ng Panginoon? Ipapagod ka na muli, kung ika'y
Malayo na iyong narating. Muli ka man, Panginoon. Kaya mo yan, kaibigan, kasama siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, layo at maghihina. Gagamitin ka pa, Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw huwag magsasawa. Huwag kang mapapagod, layo at maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay. Hallelujah, hallelujah. Puri ka, mga Panginoon Jesus. Hallelujah. Huwag kang mapapagod. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, layo at manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Oh, kasama mo siya. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa hapon pong ito, mga kapatid, sabi ng ating tinalakay, balikan natin yung unang talata. You have not chosen me, but I have chosen you. Walang ibang pinagpala ng mga tao sa mundong ito, kundi tayo, mga minamahal. Tayo ang lubos sa pinagpala ng mahal na Panginoon. Dahil binigyan tayo ng pangako na tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. At ang maganda rito, mga minamahal, ginagabayan pa tayo ng Diyos. Ayaw niya na isang araw makalimutan mo ang pangako niya sa iyo. Lagi niyo tayong pinapalalahanan, mga minamahal. Kaya kung humaharap kayo sa matinding pagsubok, kung nasa problema ka ngayon, kung nasa pagpapala ka man, huwag kang sumuko. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Di may magandang plano ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Biblia, paghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag makuha ni duman. Huwag kang bibigay, ayaw huwag magsasawa. Huwag kang magpapagod, lalayo at manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw huwag kang mapapagod, lalayo at manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga. Huwag kang bibigay, Panginoon Jesus. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, layo at manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. O mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, magsasawa. Huwag kang mapapagod, at maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo at maghihina.
piniling ka pa ng Diyos. Hallelujah. O mahal ka niyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, tunay huwag maghihina, huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Sama mo sa purihin po ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We thank you so much, Lord Jesus. We glorify your name, mahal na Panginoon Jesus. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. To the first prayer of the beloved honorable pastor. Mahal na Panginoon Jesus, narito po kami. Ikaw ang nakakabatid ng aming kalagayan. Alam mo, mahal na Panginoon, kung paano kami dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Alam mo ang aming kinaharap, dahil lahat ng bagay ay hindi lingid sa iyo, mahal na Panginoon. Muli, mahal na Panginoon, huwag namin may pagpalit ang aming totoong kailangan sa kailangan lang namin ngayon sa lupang ito. Panghawakan mo po kami ng matibay, mahal na Panginoon. Dahil sa aming marating ay yung pangako na kami magmana ng buhay na walang gan. Patatagin mo po kami, mahal na Panginoong Sus. Kung may mga pagkukulang man po kami, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Sa oras ito, malang patatagin mo ng aming pananampalataya. Hallelujah, itong aming dalangin, sunod dalangin, Panginoon ng aming mga pastor, sa matamis at makapangyarihan ng pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Darawa po tayo mga sa ating pangangilay, patong po natin ang ating kanang kamay sa ulong, kalawang kamay sa parte po ng ating dararamdaman, simple man po ubig at mang karamdaman po tayong maya. Sabihin natin sa mahal na Panginoon, hallelujah, tayo po'y manalangin, dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, malapin sa hallelujah, sunod dalangin, malapas sa salita at pangako, ilataga ay mga panandambigyan ng katugunay, patong kami sa may karamdaman ng damo itong pagalingin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah, sa iyong mga pangangilhan bigyan ng katagunan, kaya narito po kami nananampalataya, at aming sinasawayang lahat ng karamdaman sa iyong mga anak, demonyo karamdaman, sakit sa puso, asthma, diabetes, ubusi, puno, natang kaso, rayuma, high blood, skin disease, na pagkapalisan, at pisikal na pangpamanhid, hallelujah, kasout, be healed in Jesus' name, mga problema, marital problem, financially problem, family problem, be sold in Jesus' name, mga kahinaan, pag-ibig sa pagkumulak, painom ng anak, pag-refer to life, kalang sa sibas, sa last of the eyes, covetousness, kasout, yung mga karamdaman, gumalik ka sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po tayong lahat. At atin pong itaas ang ating dalawang kamay at sabay-sabay po tayong luluksan ng 3 beses. And shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. At God bless you po mga kapatid. At tayo po ay natapos po sa ating pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. At muli mga minamahal, iniiwan ko po sa inyo. We love in the Lord, but the Jesus love us all. At tayo darako na po sa ating mahalagang anunsyo. At tayo bigyan pagkakataon po sa ating